Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong issue ng Grab na sinasabi nila medyo ah, masyado nang ginigipit yung mga kasama natin na Grab rider. Hindi naman natin medyo malapit sa ating rin ng Grab dahil may mga kakilala tayong nasa Grab, nasa ibang delivery service. So, panoorin po natin to kasi halos parehas to ng mga nararanasan ng ibang delivery service itong sa Grab. So, panoorin po natin. Meron kasi akong alam niyo yung ikikwento ko sa inyo, yung nangyayari sa Grab. Kung makikita niyo isang video ko, napaka-importante nito. Kasi ito na naman po ang Grab. Alam niyo, itong Grab, ang ginawa kasi nila dati, 'di ba, merong Grab, may Uber. Kinuha nila yung Uber para maging isa na lang. So monopolyo na. Kaya anytime na magtaas sila ng presyo pagdating sa lalong-lalo na sa mga rush hour, walang maireklamo yung mga Grab lang ang kanilang paraan para makapunta sa trabaho o di kaya sa ano. Kasi alam mo, even if eto hindi naman hindi naman ito tago sa ating bayan. Sa bayan natin, meron talaga mga pagkakataon lalo na yung mga mahal natin sa buhay, mas ginagawa natin mas safe naman talaga yung Grab. Sa Pilipinas, di ba, kung ikaw mahal mo sa buhay, kunwari, lalong-lalo na, matatanda, mas gusto mo silang i-grab na lang. Ibig sabihin, kumuha ka na lang ng Grab para safety sila kasi naka-register yung plate number. Kesa naman mag-taxi sila o di kaya mag-jeep pa, lalong-lalo na pag may importanteng biyahe. So, malaking bagay ang Grab sa atin. Wala namang, hindi naman yun, it's a fact, we cannot deny that. At kailangan natin yan. Ang problema, since inacquire nila yung Uber at sila ngayon na lang ang nananatili, naging monopolyo na. Anytime magtaas sila ng presyo, wala kang choice. Kailangan mong kunin yun. Kasi wala namang iba. 'Di ba? Yun na nga ang problema. Pangalawa, Totoo yung sinasabi ni Banat Bay. Kasi ako dati nag-Uber kami. Sumasakay kami ng Uber. Kasi mas mura yung presyo ng pamasahe sa Uber kesa sa Grab. Pero nung nawala na yung Uber dahil binili nga ng Grab, yung presyo niya talagang sumipa ng sobrang taas. Kaya minsan, nagdadalawang isip ka kung magta-taxi ka na lang o mag-grab ka. Kasi ang layo ng diferensya eh. Ngayon, no choice ka kasi kung kukuha kang taxi, talagang papara ka pa, mag-aantay ka ng walang laman. Unlike kasi pag naka-online yung TNBS, ibubook mo lang, darating na. So, sa nangyayari ngayon, kung magtakas sila ng presyo, wala kang choice. Sila na nagdidikta ng pamasahe kung magkano babayaran. di sige, tanggap na natin yan. Sige na nga, magtaas na nga kayo ng presyo. Kesyo may limit-limit pa daw ang LTFRB. Pero sa totoo, sila pa rin naman ang nakikinabang. Kasi ang nangyari, dati, percentage based lang. Ibig sabihin, kung nagtaas ng during rush hour ang pamasahe, yung mga Grab driver na kanilang mga empleyado ay tataas din ang kita. Pero hindi, nabago na ho yun. Nagkaroon na ng fare matrix kuno. Ang problema dito sa fare matrix, kahit tumaas yung preso during rush hour, sila, mga Grab drivers, hindi ho tumataas. Dati kasi percentage. Pag sinabi mong percentage, pag tinaas nila, tataas din yung kita ng driver. Ngayon hindi na, ito lang yung driver. Pag tumaas ang presyo ng Grab, yung Grab owner lang at saka yung kanilang mga stockholder lang ang kumikita. Nagigets ninyo? Halimbawa, parang ganito, sa 100, ngari ang pamasahe 100. Ang labanan ay 60-40. 60 pesos mapupunta sa driver, yung 40 pesos mapupunta sa Grab. Ngayon, ang nangyayari, kahit maging 200 pa yung presyo nung pamasahe, yung Grab ride driver naka-maintain sa 60 pesos.
So, mapupunta na ngayon sa kumpanya is 140. Di ba? Tingnan nyo yung, yung kalokohan ginagawa nila. Sino ba naman di maargabyado doon? Sa yung gasolina, ikaw yung naghirap, tapos 60 pesos lang makukuha mo. Sa kanila lang nag-book, 140 ang timano sa kanila. Di ba? So may-ari lang ang kumikita, yung driver na iwan na. Ito pa masama. Binaba pa yung kanilang kita. From 45 ginawang 35. Hindi ho ba pagiging greedy yan? Yung ganyan, nakawawain mo ang mga empleyado mo. Eh di ba dapat nga ang mga empleyado mo habang sila ay sumisipag na kumukuha ng mga ng mga pasahero, eh dapat mas magandang incentive sa kanila para Yan yung mahirap dito sa TNBS. Hindi natin masasabi silang empleyado. Ang tawag sa kanila is partner driver lang. So, parang yung mga driver ng mga TNBS, parang nakikigamit lang ng app. So, whether bumiyahe sila o hindi, walang pakialam yung Grab. Basta sila, ito yung magiging rate nila, bumiyahe ko o hindi, bahala ka. Kasi hindi naman nila iniinda yun dahil sa dami nga nang nag-a-apply pa. Dahil nga sa dami ng walang trabaho ngayon sa Pilipinas, mas ginugusto na lang nilang bumiyahe dahil nga may sasakyan. So, yun yung pinakamabilis na hindi mo kailangan dumaan na interview. So, walang pakialam yung Grab dahil partner rider lang. Ang tingin nila, partner lang nila yan. Hindi yan empleyado na hindi nila kailangan bigyan ng mga benepisyo. So, kumbaga, kung magkano ibibigay nila, walang magagawa ng mga driver natin. Di ba? Ganyan ka-greedy. sipag sila. Kaya tuloy hindi mo minsan madalas actually, hindi lang minsan, madalas nagka-cancel na lang sila eh. Lalong-lalo na pag hindi mo sinabihan na bibigyan mo ng tip. Di ba? Tapos eto pa, tama ka dyan, Andrew X. Yung Food Panda, gusto pa nilang kunin. Para talagang lahat na, kanila na. Huwag niyo i-delete si Andrew X. Tama po yung sinabi niya. Oh. Kahit sa Food Panda gusto nilang tama ho yan. Nilang bilhin. Grabe ho. Nakakaano yun, sabi ko nga, so, mawawala na naman ang competition. Eh yung angkas, yung isa, yung Move It, kinuha na nila eh. Kasi alam niyo, yung Move It, Angkas, Joyride, sila ho yung talagang nag-participate lang doon sa pilot testing ng ng motorcycle taxi. Ang ginawa ng Grab, although they deny it, nag-backdoor sila. Kinuha nila during the pilot testing na hindi naman tama yon. Kinuha nila yung Move It. So talagang ang Grab may ugali na mag-acquire para talagang sila ho ang lang. Sila lang po. Sila lang ang maging monopolyo. Hindi ko nga maintindihan bakit pinababayaan to ng gobyerno. Yan ang malaking tanong doon. Bakit ang gobyerno natin ngayon nakapikit? Hindi nakikita. Ang dami na nagrereklamo tungkol dyan. Bakit ang gobyerno natin parang walang naririnig, hindi nakikita? Samantalang harap-harapan na yung mga reklamong naririnig na. Sigurado naman ako nakakarating na sa kanila yan. Di ba? Yung iba nga, maapin na nga sa mga kongresista, sa mga politiko. Pero yung Grab, parang patay mali siya lang sila. Na, alam mo yun, yung minamaliit lang nila yung mga reklamo ng mga partner driver nila. May kasunduan kaya ang gobyerno natin sa Grab? Kasi ito pakita ko sa inyo. Maganda ito sinabi ni Risa Ontiveros tungkol dito. Tulad na sinabi ko sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Huwag nyo na lang isipin o tignan na binabasa niya yung kanyang speech. Binabasa niya kasi, pero maganda ho yung punto ni Risa dito. Kaisa ako ng mga Grab riders at lahat ng riders sa iba't ibang platforms sa laban nila para sa mas makatarungang fare matrix.
These platform companies that engage in abusive practices have a lot of explaining to do. A fare matrix establishes the base fare per delivery, to which the cost per kilometer is added. Kung magpapadeliver ka, posibleng makamura ka ng 10 pesos sa delivery fee. Pero kakargahin iyon ng mga kuya o ate na rider. Sa bagong fare matrix ng Grab, binaba ang minimum base fare mula 45 pesos papuntang 35 pesos at ang dagdag na bayad per kilometer mula 10 pesos papuntang 7 pesos. If the goal of this new fare matrix Na-gets niyo yung sa Grab delivery from 45 ginawang 35. Tapos yung per kilometer from 10 ginawang 7. Alam nyo, hindi ganun kadali ang maging Grab delivery ha. Baka akala ninyo, grabe ho ang tinatahak na nagmamadali ho. Kaya nga ho madalas yan ang nadidisgrasya eh. Kasi yung may oras ho sila. Alam ko kasi yan, alam nyo pagka minsan nagpapadeliver ako ng food, sila rin mismo yung talagang binibilisan nila. Kasi nga may natanong ako one time na kailangan daw bilisan para makarami at may quota sila. Actually, hindi lang sa Grab pati yung ibang delivery riders yan, kasama yung Lalamove, yung TokTok, yung meron pang isa eh. Pero ang ano diyan ang pinakapunto lang diyan, tumataas yung gasolina. Kaya yung ibang mga rider natin, sinasabi nga ni Banat ba yun, nagmamadali. Kasi nga gustong kumita ng malaki. Paano nga namang kikita ka ng malaki kung hindi ka naman makakapag-deliver, makakakuha ng booking na marami? Tulad yan, napakababa na, from 45 ginawang 35. Diba? Kailangan mo muna makasampung customer para ma-reach mo yung 350. Kung dati 450 kikitain mo, ngayon 350 na lang. Iawas mo ba yung gasolina mo? Iawas mo yung pagkain mo? O ano pa matitira sa'yo? Diba? So gagawin mo, maghahapit ka talaga, bibilisan mo yung delivery mo para makuha mo yung gusto mong kita. Dahil sino bang makikinabang sa kita mo? Siyempre pamilya mo, diba? Alam nga naman umuwi ka ng kita mo 200, 300, anong mangyayari dun? Parang oras sila kailangan ma-deliver yun. Pag hindi sila naman ang mapapagalitan, sila yung kawawa ho dito eh. Tapos ibinaba pa. Is to ease the burden on Grab's customers. It should not come at the expense of the platform's riders. Paano naging fair and sustainable ito? Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Ito na ba talaga ang most competitive earning potential para sa mga riders? Sa panahon ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin, hindi tama na tatapyasan pa ang kita ng ating mga manggagawa. Kahit pag gig workers sila, tulad ng ating mga riders. Maliit na nga ang kinikita nila noon pa, ngayon mas liliit pa. Dagdag pa, may mga ulat rin na ang mga riders na nagprotesta laban sa bagong fare matrix ay sinuspinde, di umano dahil sa safety concerns. If these are true, we must remind all ride-hailing platforms that their riders have a right to organize and air. Yan, bawal po yan. Tama yung sinasabi ni Ontiveros dito. Alam nyo, kaya nga meron sa mga kumpanyang mga ganyan. Bawal, kasi nasa batas po natin na may karapatan ang isang empleyado na magkaroon ng kanilang samahan para proteksyonan yung kanilang grupo, yung kanilang trabaho. Tila, ang ginawa daw ng Grab, nung nagprotesta ito mga Grab riders nila, sinuspend sila. Bawal na bawal po yan sa batas natin. Isipin mo yun Dahil nga pinaglalaban nga nila yung, nagprotesta sila, alam ko sa Welcome Rotonda yun Nagprotesta sila dahil nga ibinaba yung base fare from 45 to 35. 10 piso rin yun. Sa 10 booking, 100 din ang nawala sa kanila. Tapos sinuspinde, 'di ba? Asan yung alam mo yung hindi sila pwedeng pumalag kasi nga ang pakilala diyan ng kumpanya is partner rider lang sila. Hindi sila empleyado kaya hindi sila entitled na humingi ng
ng parang humingi ng increase kasi nga ah, partner rider lang sila, partner lang, hindi sila empleyado. Kaya dapat yan baguhin yung ano na yan, yung classification na yan eh. Hindi ho porket ikaw ay nagreklamo, sususpendihin ka na. Ganon daw ang ginawa, di umano. grievances. This new dispute highlights the need to patch the gaps in our laws and policies so we can protect the rights of riders and all Filipinos in the gig economy. Patuloy ang aking pagtulak sa POWER, Protektadong Online Workers, Entrepreneurs, Riders at Raketera Bill, na naglalayong bigyan ng konkretong benepisyo at proteksyong legal ang mga nagtatrabaho sa gig economy. Empowering the labor force doesn't only involve dispensing salary. We should also ensure job security and stability, especially for the underrepresented informal sector. As one of the leading platforms in the country, Grab should uphold the principle of equal pay for equal work if they are to truly consider their overall business model a success. Ayan, Panda, alam mo, Biker, it's a National Union Food Delivery Rider. Ito makinig kayo. Kasama niyo ako dyan. Alam niyo kung bakit? Napaka-importante. Kasi aminado ako, isa akong umaasa sa food delivery, Grab delivery, at kung ano-ano pa, Lalamove, Food Panda. Umaasa ako dyan eh. Kahit nga hindi lang sa delivery, kahit sa pagsakay. Kung kaya ko lang, kung malakas lang ang loob ko, mag-aangkas pa ako. Kaya lang medyo... kung mag-aangkas ako, magmumotor na lang ako. Naintindihan niyo ibig sabihin, napaka-importante ng contribution niyo. At hindi ho biro. Kasi nga, pag ikaw nagmumotor, alam mo kung gaano kahirap ang magmotor. Hindi ho madali magmotor, ha? Napakahirap po magmotor. Ikaw kaya makipagsabayan sa mga malalaking sasakyan. Di ba? Ngayon, panahon ngayon, kapag nagmotor ka at dumaan ka sa highway, tapos nagmamadali ka dahil kailangan mo may deliver ka agad, makarami kang deliver. Tandaan mo, yung isang paan ng rider nasa hukay na. Dahil isang pagkakamali, pwede nang matapos ang buhay niya. Tapos ang dami pang huli niyan, ang dami pang ako nga sa totoo lang bilib na bilib po ako lalong-lalo na doon sa mga panda na rider, panda delivery na nagbabike lang. Bilib na bilib ako doon kasi hindi ko akala. Alam mo yung parang ang sipag nito mga to. Yung nagbabike lang sila para makapagtrabaho. 'Di ba? Tapos liliitan nyo pa yung alam mo yun, pag kinuha ng Grab ang Food Panda, eventually kaya nilang ipitin. Kasi ganun nga nangyayari ngayon dito sa mga driver di umano Ito daw ang nangyayari. Walang choice yung mga Grab driver, yung mga nagtataksi. Kasi nga, wala naman silang lilipatang kumpanya. Nung unang panahon, naalala ko pa yan kasi may mga kaibigan ako umalis ng call center at nag-Grab driver. Yung iba nag-Uber. Nung kinuha ng Grab yung Uber, wala nang choice. Di ba? Wala na akong choice. Kung anong sabihin na lang ng Grab sa kanila, wala silang choice kung hindi sundin. Kasi nga, anong nangyari? Nag-loan na sila ng kotse kasi yun ang ininegosyo nila. So inaasahan nila yung monthly nila makukuha nila through Grab, pagga-Grab nila. So hindi sila pwedeng umalis doon kasi nakabili na sila ng kotse, nakautang na sila. So nangyayari noon, ano lang sila, sunod lang sila ng sunod. Totoo yun. Maraming mga nag-resign sa trabaho ang lumipat sa delivery, sa Grab, sa Uber, especially sa dalawang sa Grab at sa Uber. Kasi ang laki talaga ng kinikita nila nung time na nag-boom yung TNBS. Talagang halos doble yung kinikita nila kumpara dun sa empleyado sila. Yun nga, kasamaang palad, nung binili nga ng Grab yung Uber, yung nga mga nag-resign na sila, nag-loan na sasakyan, wala na silang choice na
sundan na lang yung ginagawa ng Grab dahil wala naman silang lilipatan na eh. Di ba? At ang panakot pa dyan ng Grab, eh, anytime pwede kayong umalis, hindi kayo pipigilan. Bakit? Ang dami nag-a-apply eh. Ang dami pang gusto pumasok sa Grab. Kaya wala silang pakialam dun sa mga nagreklamo. Sasabihin lang yan, free to live kayo, hindi kayo pipigilan. Sa dikta ng Grab. Pag binaba ng Grab, no choice sila. Pag binaba ang kita nila, no choice sila. O ito nangyayari ngayon. Pag kinuha ng Grab, ang Food Panda, lalong bababa yan. Bakit? Eh wala na kayong choice. Kung hindi, tapos kukunin pa nila ang, yan ang ugali nila ay kumuha ng kumuha.